Ma'am, doon daw ho sa death certificate, ano ho, ang sinasabi po dito hong death certificate po nitong si Francis J., ang nakalista ho bilang isang posibleng dahilan po ng kanya pong pagkamatay ay acute intraparenchymal hemorrhage po. Ano ho ang ibig sabihin nun, doktora? Well, doon sa death certificate niya actually magulo. And kung yun ang sinulat, parang ini-imply nga niya na namatay dahil nag-bleed sa utak. But then the way it is written and the way the death certificate is accomplished is not really that clear. Bakit siya namatay at paano siya namatay? Para sa akin. Opo. Yes, ma'am. Ma'am, can you educate us? Di ho ba death certificate, yung cause of death po nando doon, kapag ho ba may question, ito ho ay posibleng criminal case o hindi pa makonfirma kasi wala pang autopsy report, usually ho ba ano ang dapat nilalagay doon? Well, ano yan best effort, opinion yan ng doktor, based on available information, yun ang inilagay niya. And sa Pilipinas, wala naman tayong rules. Anong mga deaths ang dapat investigahan and therefore the body has to be examined and so on. So, lax tayo sa Pilipinas. And really, kung anong pinirma ng doktor dyan, to the best of his or her knowledge, yun yung opinion niya. Which is not necessarily right. And that's why it's understood ang laman ng death certificate as certified is not really known to be accurate. So if there's autopsy after, mas maraming masasabi kung tama yung pagkakagawa nung autopsy. So meaning hindi conclusive, doktora, ano po? Yeah, it has innate limitations. Yung mga nakasulat dyan sa death certificate. Kapag ho ba sinasabi po, doktora, na acute hindi ko alam kung tama pong bigkas. Parenchymal hemorrhage po, ito ho ba ay masasabi without really examining the remains? As in bubuksan po yung katawan ng tao? Sa pagkakaintindi ko dito sa kaso na to, ang basis nila ay yung CT scan. Mukhang nag-CT scan. And sabi, dun sa imaging, meron nga daw nakitang pagdurugo dun sa lugar na yun. Yung tinatawag nating pon, na malapit dito sa tinatawag nating medala. Parang brainstem yan And according to that, to those findings, yung sa imaging, yun nga ang basis nila. And mukha naman consistent with the neurologic picture nung pasyente, comatose siya So, yun yung ginamit nilang basis paglagay dun sa cause of death. But then, sa akin kasi, bitin. Hindi mo sinabi, so bakit siya nagdugo sa utak? Okay? And dapat yan, yung blanco doon na line, yung underlying cause, yun yung explanation. But they left it blank. So, I don't know. Opo, yung pong nakasaad doon sa portion na other significant conditions contributing to death, yung presumptive pulmonary tuberculosis at child physical abuse. Ano ang inyong kaisipan doon? Again, I find it malabo. Kasi pag sinabi mo ang contributing cause, it's another condition na unrelated doon sa yung talagang main cause of death mo. Unrelated, pero somehow, naging factor na kadagdag. Okay. Tama. I would agree. Kung nakakita sila ng TB sa lung, pero nakalagay doon, presumptive Parang suspect lang yan. So, I don't know the basis. Yun, medyo, ilalagay mo kung sa tingin mo, unrelated dun sa brain finding. Pero yung child abuse, child physical abuse. Parang you're suggesting ito yung mechanism kung bakit siya nag-hemorrhage sa brain. And that's what I understood about this case kasi may issue na nasampal siya and therefore na-hospital siya at namatay siya. So, kung sa tingin mo, factor yan, edi hindi mo ba ilalagay yan sa underlying cause? Blunt head trauma?
And that would be material dito sa part na manner of death. Eh di hindi ito natural. So, yun yung mga tanong ko. Opo. Doktora, theoretically po, gaano ba nakamamatay ho ba ang malakas po na sampal o hataw sa may tainga ng tao? Mahirap yan eh. To me, it's a stretch. Kasi itong kaso na to, we have a 14-year-old. We're not talking of a baby. Okay? Medically baby na undeveloped pa ang mga muscles at saka bones at saka hindi siya makaka-defend sa sarili niya. Okay? But this is a 14-year-old. And ang sampal by itself, hindi ganun ka-deadly. Nasabi ko na nga eh, ang sampal, yun yung malambot na parte ng palad mo, di ba? Okay? And this is different from when you box somebody. When you box somebody, pagka sinuntok mo, kasi mga buto ang tatama sa'yo. And the tendency is mas malakas. But all of these things considered, aside from mass, it's velocity. Gano ka bilis, gano kalakas ang yung pagsampal or pagsumpok. And saan mo itinama sa ulo. Okay? So may mga mechanisms na ganyan. But then if you're saying may pagdurugo siya sa may brainstem, tapos i-connect mo yan sa isang pagsampal, medyo mahirap kasi, again, you look into the circumstances, he died 11 days after the alleged incident. Na-hospital siya, I think, 5 days after the incident. So, parang hindi siya ganun ka-serious enough na itakbo siya sa hospital within the 5 days. Yung presentation niya, pwede actually makita sa ibang kondisyon. Like halimbawa, infection ng brain. So, you'll have to rule out all of those things out. Kasi medyo mahirap kang mag-akusa na kaya siya namatay dahil sinampal siya. Anong ebidensya mo? Opo. Yes, ma'am. Opo. Sa panghuli pong punto, Doktora, ito hong ating diskusyon nga din po, no? Kumbaga ho, academic lang po ito, theoretical. Kasi nga po din, sa magkabilang panig, importante rin po dito po yung magiging defensa nung teacher ko sakasakali man. Ma'am, kapag ho ba nagkaroon ng autopsiya, naglabas po ang PMP SOCO ng autopsy report, and then inilibing po yung labi dito ho nung namatay, at yung pong kabilang panig ay magsasabi na kami ho ay magpapa-autopsy din sa amin, factor ho bang malaki na na-autopsy na yung bangkay and then inilibing na po ito at huhukayin po ulit para po sa another autopsy? Meron ho bang factor yon para po makita ng pangalawang autopsiya yung pong posible din po na pag-aaral na kabilang panig sa cause of death? Well, ideally, the first time ma-examine yung katawan should be the last time. That means walang question. Yung findings are well documented and then makikita mo, okay, ganito yung conclusion kasi ganito yung ebidensya. Ganito yung indications na nakita. So there shouldn't really be a need to exhume or to do a second examination. Ang problema, ang tanong, sino ang tanong ko talaga, sino ang gagawa niyang autopsy or gumawa, tapos na yata? Kasi at the minimum, you have to be a pathologist para maintindihan mo ito. Iba yung pathologist na trained na mag-autopsy, ang titingin doon sa katawan, outside and in, i-document yung mga nakikita niya, titimbangin yung dapat timbangin, at kukuha ng sections doon sa mga importante na area na ipapaprocess mo yan as slides. Titingnan mo rin yan sa microscope. Ang ideal talaga, you have a pathologist for this. But I wonder if that is being done. Kasi kung inilibing mo, tapos may questions pa rin, alright, you're thinking, ano ba yan? Exhume natin.
But then when you exhume, clearly you have lost information. May limitations ka, which you should have averted kung ginawa mo ng maayos the first time. This is serious matter kasi you've got people accusing others of something. And tingnan natin, ano ba talaga ang nangyari? Ang science naman is after the truth. Opo, yes ma'am, opo. Yung nga din po, kaya ho kami tumawag nga sa inyo para po ang ating mga kababayan din, maghunos dili din po sa mga opinion ngayon dito po sa pangyayaring ito. Doktora, yung pong binabanggit nyo na kinakailangan pathologist din dito, forensic pathologist din po ang gagawin po nito. Sa ngayon po, meron naman yata na pong iba sa SOCO, di po ba? I don't know, you ask them. Kasi, alright, pinag-uusapan natin forensic pathology. But for a case like this, at the minimum, kahit sana, hindi naman forensic pathologist, pero pathologist. Marami nang masasabi yung pathologist, actually, kung siya ang gumawa. Opo. Sige po. Doktor, salamat sa inyo pong panahon ha. Muli po, thank you. Dito tayo sa totoo.